Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching this video. This is Robert coming here from Doha, and of course I'm still in the roof, just finished my exercise. So welcome to the 27th day of my 7 days video challenge, and I thank you for you being here. And I would like to apologize and pardon to my non-Filipino viewers and friends because I'll be delivering this in Tagalog. So, and in-offer ko po itong video na to sa recent po na nangyari sa Davao sa mga nawalan po ng pamilya. Hindi best condolences po sa mga pamilya pong nawalan ng mahal sa buhay. Doon po sa mga tao pong nasugatan at tumamo po ng injury dahil sa nangyaring ito. Lord, kayo na pong bahala, Panginoon, to comfort yung mga tao po nasaktan, sa mga tao po nawala ng mahal sa buhay, and you may provide them the comfort, Panginoon, sa kayo na pong bahala. Alam ko po napakasakit, hindi po namin nararamdaman ito dahil wala po kami sa kanilang kalagayan, pero bring people, Panginoon, padalhan niyo po sila ng tao na makakatulong po sa kanila sa mga panahon po ito. Yun po siguro, Lord. Maraming po salamat. And also doon sa mga sundalo natin na papunta ng kuta ng Abu Sayyaf, I also offer my prayer for them, and we should offer our prayer for them para matapos na itong gulo pagdating sa mga Abu Sayyaf. Siguro it's time for our hearts to bind together. I mean, regardless of our religion, regardless of our clan, our status in life, regardless of our belief, our heart doesn't recognize all these things. It only recognizes a bit of another human heart. So let us be connected in this level. Nandito yun, di ba? Let's be connected in this level. So magkakaintindihan tayo lahat. So yun, just offer, and I just want to say thank you rin sa bagong pamunuan ng ating bansa, sa mga bagong cabinet secretary, sa mga bagong leader, most especially sa ating mahal na presidente. I remember once 4 years ago when I was watching his show, Gikan sa Masa para sa Masa, in Davao. I'm watching this daily in YouTube, and I prayed and I prayed to God na sana tumakbo siyang presidente ng Pilipinas. And just few months back, he won as a president of the Philippines. And I fully believe, emotional ako, I fully believe that this guy, that this man, is a God-given individual para maging maayos po yung ating kalagayan sa buhay, sa pamumuno niya. Because lahat naman tayo, meron tayong part. So, yun, kaya rin po ako nag-shoot ng video na to. I would like to encourage everybody. I would like to recommend to everyone na let's us share our good experience sa nangyayari po sa ating paligid ngayon. Yung mga simpleng bagay, let us use this media, the social media, our Facebook, our Instagram, YouTube, whatever, Twitter, since wala tayong pambayad sa mainstream media, let's use this media as platform para ikwento yung mga magaganda nating experience for a change na nakikita natin, na experience natin sa ating buhay mismo. I personally, I would like to share yung pag-uwi ko noon sa last Eid ng July, papuntang pa Pilipinas to visit my family. Yung kasi terminal Cebu Pacific sinakyan ko, yung pabalik dito, yung how smooth yung pabalik dito, na like napakagaan ng pakiramdam. Pumila ka sa counter, walang then sa immigration, then yung pag-refund ko ng tax, it's smooth, it's seamless. Yung mga staff doon is ginaguide yung mga tao na dito po tayo dadaan, yung mga matatanda ginaguide. Everybody was, I think, ginagawa talaga nila yung kanilang part. Doon ko lang na-feel first time sa pabalik-balik ko sa Pilipinas for like 12 years now or 11 years now.
Anyway, it's doon din yun sa, mostly sa main terminal, but it was in Terminal 3 now. But that experience of if something is there, something na may nagbago, yun yung parang change is here, parang gano'n. Then, isa pa siguro is as an OFW and wala yung aking pamilya rito sa tabi ko, nandun sila sa Pilipinas. Yung safety nila, yung araw-araw kong iniisip. But currently, nandoon yung panatag o pakiramdam na ang ating mga kapulisan ngayon, ang ating gobyerno ngayon is really keen on suppressing crime, drugs, and all these things na hindi maganda sa ating lipunan. So, I would like to encourage everyone, use this platform, pabahiin natin yung ating social media ng mabubuting balita, ng magagandang balita, ng good news. This will lift up our spirit. Dahil pag nakakarinig tayo ng balita sa tao mismo na naka-experience nito, iba yon, ibang level yon. It's not from the mainstream media that it can be, pwede nilang i-edit or something like that. Anyway, they have their part. They have their big part on informing the Filipino people in the international platform as well. But we have our own part as well. So let's use this media. Let's use our free social media site na ipamahagi ang magaganda at mabubuting balita na nangyari sa buhay natin, especially nowadays na marami ring bumabatikos. So guys, I encourage you to post a good news para matalo yung mga bad news. So, yun lang. Thank you so much for watching. Maraming salamat. Please, don't be shy sa pagpo-post nyo ng mga gandang balita. Example, sa mga palengke nyo ngayon, dating maluwag, ngayon ay masikip, ngayon maluwag na. Sa pagpipila nyo sa MRT o sa LRT na dati ay parang hirap kayo pero ngayon okay na. I mean, your own experience. Kayo nakakaalam yan. Just share it because let us show the world and show all the Filipino people na ito, na mayroong pagbabago tayo nararamdaman sa sarili natin at sa ating paglalakad o sa ating araw-araw na pamumuhay ngayon. And personally, I would like to thank, sorry mahaba na, our Agriculture Secretary, Manny Piñol, because I'm a plant-based, nahilig kasi ako sa agriculture. So, thank you sir for all the wonderful things na ginagawa niyo po sa ating agrikultura. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat and praise you guys. Good day. Bye.